Matapos ko ilantad sa publiko ang mga nangyayaring katiwalian sa PIDEA, nagulat na lamang ako na ipinatawag ako ni Police Director Felizardo Serapio sa Malacanang as per instruction daw po ni Executive Secretary Paquito Ochoa at pinagdala ng mga dokumento na may kaugnayan sa mga natuloy, hindi natuloy at mga ongoing anti-illegal drugs operation ng aming opisina. Ngunit matapos ko makapagsagawa ng briefing na tumagal ng humigit kumulang sa 4 na oras, kaugnay ng mga hawak kong mga kaso, kabilang na mga natuloy at di natuloy ng mga anti-illegal drugs operation, ay sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay minilait lamang ng opisina nito ang mga trabahong ipresenta ko at doon ko naranasan ang harap-harapang paglapastangan sa aking pagkatao ni Executive Secretary Paquito Ochoa noong biglang dumating ito kasama na ng pagbabantang ako ay patatanggal sa trabaho at habang buhay na akong hindi makakabalik sa gobyerno. Habang pinagdidiinan ito ng mga wala namang kwenta yung mga accomplishment na ipinagmamalaki ko dahil panay gawa-gawa lamang daw ang mga ito at di ko daw ba alam na matitinong negosyante daw ang mga ito at campaign contributor umano ni Pinoy. Sa aking pagkakaalam, mukhang tanging ako lang ang kaisa-isang ahente ng PIDEA ang naipatawag sa Malacanang. Nagtataka din ako noong pangapanahong iyon kung hindi ang mismong director ng aming opisina o mismong PIDEA Director General ang kanyang ipinatawag, kundi ako at ang nag-iisang ako. Hindi ko maintindihan kung bakit tila masyadong napakalaking problema ako sa kanila at tila masyado po ako napag-iinitan sa pamagitan ng mga pinuno ng PIDEA. At sa katunayan, kahit wala na po ako sa naturang ahensya ay nagawa pa ng mga ito na ako ay taniman ng samut-saring kaso na sobrang naglukmok sa akin at sa aking pamilya. Ngayon ko lamang napagtanto na kaya pala ang asawa pala ng isa sa mga naging subject sana ng anti-illegal drugs operation namin noon na si Politician Bongbong Marcos ay kapater po sa Marcos Ochoa Serapio Tan, Law Office ni Executive Secretary Paquito Ochoa na si ngayon First Lady Luisa Araneta Marcos. Yun po, yun yung talagang naging ano ko. Sabi ko kaya pala ako pinag-iinitan ng mga ito dahil magkakakonekta pala itong mga to. No-confirm po namin na tinawag namin yung dalawang partido. Actually kasi magulo na yung media. Nasa media Sinong dalawang partido? Yung po si Jonathan Morales, who's on media. Para ngayon din, marami siyang sinasabi against the PIDEA leadership. At that point po si General Kakdak, no? General Kakdak. Just to shed You light. confirm this? Kasama ka doon sa meeting na yun? Pero hindi po magkasama, magka-separate po. Magkasiparate. po. Hindi sila nagharapan Hindi po, dyan sa... hindi po. So he was, Sinong naunang kinausap mo? sila Jonathan Morales. Okay, please continue. Kami pong tatlo. And then when he came in, as everybody else, we were expecting some evidence. Kasi ang allegation niya, inilipat siya. Hindi naman kami naglipat sa kanya eh. Inilipat siya from his assignment dun sa big operations into community drug prevention. Kasi ang allegation niya, parang hawak yung PIDEA ng mga sindikato. So we expected na meron naman siyang konting papakita sa amin. Wala naman siyang pinakita, allegations lang. Sa Malacanang po, ako at saka yung itong si Director Police Director Serapio, at saka yung meron pang ano doon eh. Meron pa ibang tao, Your Honor. You briefed them that day? Sir, Your Honor? Did you brief them that day? Yes, Your Honor. Ito po yung hindi ko na lang po kung 29 o 30 ako nagpunta, Your Honor. So after the so-called briefing, what happened? Ayun po, at after the briefing, yung nga po, binaliwala nila yung mga sinasabi ko. Sa kabila ng meron naman akong mga ipinakikita na pruweba patungkol doon sa mga tinatanong nila, pero sa kabila nun, wala na silang, sa akin, hindi sila interesado sa mga sinasabi ko, Your Honor. Kung titignan niyo si General Serapio, hindi ko nang bobola out yan eh. Napakabait na officer yan. So I don't remember na binobola out siya. In fact, the last time he said, we met him for 4 hours, that's impossible. Kasi wala naman kaming time to actually meet him for 4 hours like this. Ngunit matapos ko makapagsagawa ng briefing na tumagal ng humigit kumulang sa 4 na oras, kaugnay ng mga hawak kong mga kaso, kabilang na mga natuloy at di natuloy ng mga anti-illegal drugs operation,
ay sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay minilait lamang ng opisina nito ang mga trabahong ipresenta ko at doon ko naranasan ang harap-harapang paglapastangan sa aking pagkatao ni Executive Secretary Paquito Ochoa. Kasi sandali lang naman yung tanong eh. And then nung wala na siyang pinakita, tapos na ho yung usapan. And then we called sila PIDEA General Kakdak, and I remember he brought in a PIDEA lawyer, no? And basically, ask him, no? Confront him. Ito yung sinasabi, ano ba masasabi mo? Wala rin ho talaga silang, siyempre, they cannot prove a negative, di ba? Kasi hindi naman totoo yung sinasabi niya. So, yun lang ho yung aming content ng usapan. And at some point, he explained nga kung bakit nila, hindi ko alam kung siya ho yung nagtanggal o si General Gutierrez, tinanggal siya dun sa operation eh. Nilipat siya sa community. At basically, kaya siya tinanggal kasi meron siyang masamang ginawa, no? I don't want to get into it kasi hindi ko naman ho specifically alam. So that was very quick. Tapos na ho yun. And then si General Kakdak ho talaga yung nag-brief na sa amin ng mga bagay-bagay na ginagawa ng PIDEA. Yun, meeting na yun, mas matagal siguro yun kaysa dun sa sinasabi ni Mr. Morales. Kasi hindi naman ho kami nagtagal dun sa sinasabi niya kasi wala naman siyang pinakitang ebidensya. So at the end of the day, ang napagkasundoan ho namin ni General Serapio, let's consider this as internal matter. Kasi nag-file na yung case sila against him. And then si Mr. Morales naman is free to file any case against the PIDEA. So ang Malacanang po, umantras na po kami, hindi na po namin, ang inaano lang po namin kasi lumabas sa media, baka magtanong si OES, ES, at matanong din si President ng tungkol dun sa nangyayari sa PIDEA kasi masyado na magulo yung social media noon tsaka mga radio. That's why we ask him. Yun yung kabuuan na ginawa ng Office of the President tungkol dun sa reklamo ni Mr. Morales. Nung araw, that was about 11 years ago, no? 2013. Matagal na rin ho yun eh. And then, I think ni-revive niya yun noong 2016. Again I remember, nung bagong presidente. And then ngayon, nare-revive na naman eh. No? So, third. So, I don't know what's the purpose. Pero yun po yung kabuuan nung ginawa po ng Malacanang. And everything was turned over to PIDEA for internal processing. Mr. Chair, Thank you, sir. Thank you. Thank you for that. Mr. Chairman, Yeah. yun pong, Mr. Sandali, Chairman. Senator Chis Escudero. Mr. Chairman, yes. May I know what the issue that was out in media and social media already at that time? Ano po ba yung isyong pinag-aawayan? Because the premise of this question, Mr. Chairman, Attorney Lacanelao, is ang pinapalabas ni Ginoong Morales kasi, pinigilan daw yung investigasyon niya mula sa taas mismo yung utos at bilang patunay nun at ebidensya nun, pinatawag nga daw siya sa Malacanang. Sino ba naman siya para patawag sa Malacanang ng mga kinatawan ng ES ng mga panahon? Hindi po ba? Yun po yung dating. Kaya po kayo pinatawag ng chairman natin dahil yun yung dating eh. Na kaya sa pinatawag, dahil nga doon sa pinipigilan sa kanya yung operation, particular subject matter ng Fidelix ha. Ngayon, ang tanong ko po, ano po ba yung issue kung bakit nyo sa tinawag? Tungkol din po ba dito? Yun po exactly yung pinalalabas niya sa social media saka sa radyo. Ngayon? Na allegations po, doon po, noong 2013, na kaya siya nilipat, hindi naman kami naglipat sa kanya. Nilipat siya from this big operation to a smaller one. Nabanggit ni Mr. Chairman yung pangalan ng Chinese, naalala ko lang po. Dahil nga daw po, parang ini-imply niya na hawak ng Chinese syndicate yung PIDEA. Ngayon, one of the things he said, no, kaya rin kami na-trigger, is that parang walang ginagawa yung Malacanang. Ganun yung kwento eh. Magulo na ho sa social media noon tsaka sa radyo eh. Hindi po, ang tanong ko po, alam niyo naman yung subject matter nung PIDEA, supposed PIDEA leak video eh. Meron daw sesyon na nagaganap ng cocaine sa Rockwell. Yan po ba yung subject matter? Hindi po. O may kinalaman po ba sa subject matter na yan, yung pagpapatawag ninyo sa kanya? Yan po ba yung issue? Sabi mo pa, pinagalitan ka doon sa meeting na yun. Yes, Your Dahil Honor. hindi totoong mga drug lord ang nahuli nyo. Yes, Your Honor, yun po, ang minaliit po talaga. Ba't hindi ka pinagalitan dahil dito sa operations? Lahat po ng- Itong particular case. Lahat po yan, kasama po yan sa mga nabanggit ko po, Your Honor. Kung bakit niyo po siya pinatawag o hindi? Hindi po, hindi po. It's about his mga reklamo niya
na inilipat siya from a big operation to community operations, I think sa Payatas, at ini-imply niya na hawak ng sindikato yung PIDEA leadership, kaya ginawa yon. So yun ang lumalabas sa media. Hindi ko po naririnig yung Rockwell. Wala pong kinalaman doon yun. Kaya po pinatawag namin just because of that claim, no? Na gusto namin, patunayan mo naman kasi unfair naman na sasabihin mo sa media yan. So we gave him a chance. Pero wala naman po siyang pinakita. Ang tinutukoy Afternoon, Senator. Pwede niyo pa sabihin sa amin kung ano pagkakilala niyo rito sa ahenteng ito? Hindi nga, ang nangyari nga noon, dahil in-need kami, alam ko, investigador siya ng pulis galing nga sa NAR Group, may experience. O di sige, nag-apply, dumaan sa process, na-approve. Na-approve, so nandoon siya. Ang pinagtataka ko, binanata niya ako, bandang huli, pinalitan si Gutierrez, pumalit si Gutierrez, binanata na naman siya si Gutierrez, tapos ako na magaling. Tapos, nawala si Gutierrez, pumalit si General Kakdak. May problema na naman si General Kakdak. Lahat kami may problema, siya lang ang tama. Pero magaling Ang yung akala niya magaling siya ang tama. Kaya kami, wala kaming karapatan lahat.